Hello guys, panibagong property po itong ating pupuntahan. Ito naman po ay ilog po, tabing ilog po. So dito po ito sa Tagkawayan, Quezon, Barangay Alihing. So ito po yung Barangay Road. Pasok lang po ang sasakyan dito. Yung property po natin ay dun pa ho. So lakad na po. Simula po dito ay lalakadin po natin hanggang doon sa property po. Ito po yung pinaka right of way niya po dito. Anong dinadaanan po ito. Ayan, dito po dumadaan ang mga paragos po. Ganon din naman po ang mga nakatira po dito nadaan. Maganda daw po itong property pupuntahan natin kung i-develop daw po. Maganda po yung ilog daw po dito. Kita niyo po na dyan po. Pasok naman ang mga motor po dito. May mga naglalaba po doon. So bali dito na daw po yung property niya. So yan po. Ito boundaryhan po ito. Oh, lamig. So ito ko na kuya yung property. Yan na yan. Itong property na ito, dikit ito ng pasok na sa ano. So ito po yung property na. So yan po yung ilog. Dito nga po yung may mga naglalaba. Dito. Diretso po yan po yung boundary yan. So malapit lang naman din po sa ano, sa Barangay Road po na right of way. Yan na po yung mga produkto pa po niya. So maganda nga itong property kung i-develop. Ayan. Makita nyo po, hindi naman siya sobrang lalim. Ito yung property. So maaliwalas din pala oh. Nililinis din naman pala dito kasi may mga daanan. So sa mga nagpa-plano po mag-alaga ng mga babuyan, kambing, pwede po dito sa property kasi mayroon na po tayong source ng tubig, may lukaran na din po. So ayan ho, ready na hanggang sa taas pa po kuya. So yun pa, ano yung bahay na yun? Bahay ng anak. Balik kasama na din yun. O kasama natin po yung sa bilihan. So bali yan po yung area niya. Ang produkto naman po niya yung mga niyugan. Diretso pa po. Ayan po. Mga niyugan po. May saging. May mga fruit bearings din po. At mayroon din natin po yung linya ng kuryente po dito. So na ayan po. Yung linya ng kuryente po. Doon sa bahay po yan nakarekta. Doon po sa may-ari po. So yan. Kung hanap nyo po talaga mag-aalaga kayo ng manok, konting livestock, pwede po itong property. So dito kapantayan po dito, malapad ang kapantayan niya rito. Marami pa naman pong niyog ito. Bali, sukat niya 3 hektarya. Yan, magandun pa ho. Ang gaganda po pati ng niyog niya. Yung matataba yung kanyang katawan. Taba ng niyog ano? So ayan oh. Mga laglag. Hindi pa na makakapag-harvest. So yan. Maganda din naman po yung area niya. Then may source na din po ng signal. May signal din naman po dito sa property kaya hindi rin nakakalungkot. So halos kapantayan na pala siya dito.
Kunti lang yung may pataas niya doon. Yan. Tapos dito ay yung ginawang fish pond. Tubigan. Tubigan. So pwedeng i-develop din ito ng gawing fish pond, ano. So productive yung area niya kasi maraming pwedeng ilagay. Kung mag-aalaga, mag-fish pond, tubigan. Hanggang saan pa ito, kuya? Doon may nakikita akong kawayan eh. Kaya ang dami niyang pwedeng kuhaning produkto. Pupuntahan natin yun sa may kawayan na banda. Kung magtatayo kayo ng mga kubo-kubo, wala na din pong hirap kasi dito na mismo sa property niyo po magmumula yung mga produkto, yung mga gagamitin niyo po sa pagtatayo. Marami din naman tanim, may mga hardwood, softwood. Ito yung sa area niya. Maganda naman po. And may mga tanim pa ho siyang mahogany. Ito yung may pataas po niya. Kunti lang naman. Yan yung bahay. Yung may-ari. Dito yung lukadan po niya. Malapit lang naman din po ito sa town proper. And makagandahan nga po niya ay productive yung kanyang property. Halos madalang yung walang tanim. Kung hindi man niyog ang tanim po ay maraming mga hardwood. So ayan, may mga ibang tanim din po, madaming kawayan. So kahit pa paano maaliwalas din naman yung property niya. Ayun yung bahay po. Dami ang niyog na nakakalat lang, oh. So good for farming po talaga ang kanyang property. Sa retirement ay pasok na pasok po ito. Sako pa yan? Sako pa yan, kuy. Sako pa na konting tubigan. Sa may konti pang tubigan na sakop dyan. Ayos, napaka-productive nitong property. So yung bahay na yun, Kapatid. sa kapatid na doon. Iba na may-ari na. Okay, so kagandahan nga po, may mga kalapit bahay pa din naman kahit papaano. Hindi kalayuan at hindi rin naman mahirap puntahan itong property. At maliwalas din naman yung kanyang sa madaming tanim. Pwede kayong mag-camping. Ito ho. May batuhan po dito. So yan po. Paligid na yung sakop pa ho ng property yan. Dito pa ho. Yan pang malalaking kahoy po dito. Yan. Maganda nga ito for retirement. Madami po kayong pwedeng gawin sa property. Dito yung halos kalawakan ng ilog niya. Maganda ito pag nilinis sakali. May liguan po kayo. So dyan yung campingan nyo. Itong areang ito. Pwede. Ayan. Malinaw naman yung kanyang ilog. Batuhan. Lamig. So bali papunta dito sa property na ito. Ito po yung magiging daan niya. Yan po. Yan naman po yung magbibigay daw po ng sa right of way po. At mag-anak din naman po yung nadyan sa property. So pwede na lang po gawan dito ng tulay. Papunta po dito sa inyong property. Kasi ito naman po, dito po ang boundaryhan yan. Diyan po ang boundaryhan ng property. Kaya yan na po mismo. Pagbaba nyo po ng ilog ay sa property nyo na po yan. So yan yung gagawin nyo lang ng right of way. Para kahit pa paano may daan po. Bale ito po, malapit ito doon sa property. Doon lamang po yung property. So mga 5 minutes lamang po. Nalakad din. Nandito na po kayo sa liguan po dito sa dam. Kaya po nililiguan po ito. Malapit lang po ito doon sa may property. Pag diniretso niyo po yan, makapunta na rin po kayo doon sa may property. Ito yung dam po nila dito. Paliguan din minsan po.
Ayan po. Kung sakali, madami po tayong pwedeng puntahan pag natin tayo sa property.